and will therefore condemn any form of threat, coercion, or bribery that compromises the future of our country and our people. Not to our Constitution, but to the people, our people, whom you have maliciously enticed to unknowingly sell their... Ang nais ko lamang pong linawin, mahal na Ginoong Pangulo, na wala pong masama sa People's Initiative. Wala. Yan po ay kasama sa konstitusyon at yan po ay pinalalakas. Katulad po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, ang nagkakaroon lamang po ng hindi naaayon sa saligang batas na pero doon sa Article 6, Section 21, kung hindi po ako nagkakamali, in time of war, malinaw po doon na ang Senado at ang House ay meron silang magkasamang pagpupulong at sila ay boboto separately. LTO, meron. Saan po nangyaring himala, Mr. President? Noong panahon na ito, 2022, ang Customs Commissioner ay walang iba kundi si Yogi Filemon Ruiz. Marami akong nakukuha ang balita na maluwag ang customs sa mga information or importation ng sasakyan noong mga panahon na yon. Sa madalit salita, maluwag as in, maluwag ang smuggling. At sino naman itong si Yasser Abbas, na Director for Imports and Assessment Services ng Bureau of Customs? Sa kanya dumadaan ang pag-approve ng mga pumapasok ng mga sasakyan. Ano ang nangyari dito? Mr. President, sanga-sangang problema po ang nais ko mabigyan diin ngayong araw. Una po, ang smuggling. Makikita po natin na may nakagawa ng paraan para mag-import ng mga luxury vehicles nang hindi nagbabayad ng karapatang buwis. Ayon sa kadudadudang certificate of payment na sinabit sa LTO, 24.7 million lang ang binayaran ng kada Bugatti owner. Pero kung i-compute ito, mahigit 207 million kada Bugatti ang estimated duties and taxes na dapat sana nakolekta ng gobyerno. Ibig sabihin, naluging gobyerno ng 183 million pesos kada sasakyan, or a total of 366 million pesos ang nalugi. Ito kung tunay. Ito ay kung tunay ang mga dokumentong sinumitin nila sa LTO. Tinawagan po namin ulit ang Customs tungkol sa certificate of payment na ito. Ang sagot po ng Customs kaninang umaga sa amin ay doubtful daw po sila sa legitimacy ng mga dokumento na sinabit sa LTO. Hindi pa po kami kayang idiretso. Pangalawa, Mr. President, may problema po ang LTO sa kanilang registration process. Paano po ito nakalusot? Napakarami na pong pagkakataon na may mga smuggled luxury vehicles na narehistro ang LTO. Siyempre, sasabihin nila, tinignan nila mga pinasang mga papeles at ito'y wala namang kahinahinala sa kanila nakikita. Ito na nga ang gusto kong matutukan natin dito. Sana maisaayos na ang modernization program ng Customs para madaling mag-coordinate ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng LTO. Dehado po ang tao. Pangulo, ako po, habang nakikinig ako sa ating kasamahan dito sa Senado, hindi ko mapigil kung hindi mapukaw yung silakbo ng aking dugo sapagkat binabanggit ng ating kasamahan yung pananamantala. Mr. President, ito ba yung insulto sa iyo, Mr. President? Ito ba yung insulto sa ating institusyon sapagkat ang bawat isa na nagluklok sa atin bilang senador ng Republika ng Pilipinas, nung tayo po ay binoto bilang kinatawan nila as national leaders, Mr. President. Not as district representatives, not as party list representatives, but national leaders. Rafi Tulfo is recognized, sir. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. President, distinguished colleagues. Kung natatanda niyo po, during the budget hearing last year ng Committee on Finance, akin pong tinanong mga opisyal ng Bureau of Customs tungkol sa dalawang Bugatti Chiron na nag-viral sa social media dahil pag-alagala ito sa mga kalye ng Metro Manila. Ang Bugatti Chiron ay isa sa pinakamahal na sasakyan sa buong mundo na nagkakalaga ng $3 million kada isa. Ulitin ko po, $3 million kada isa. Madami na pong nangyari mula nung araw na yon. Panoorin po natin video. Bugatti Chiron, yung backup niya, G63 Mercedes Brabus. So chinek ko po yung presyo ng Bugatti Chiron. That's $3 million ang tag price.
Ang tanong, nagbayad ba ng tax itong dalawang Bugatti Chiron na nakita sa kalye? Tinignan nila yung 2019 onwards, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Wala pa ho, walang record. Wala sila. talaga. So Wala pa. therefore, ibig sabihin, ito po ay nakalusot. Ayon sa customs, mismo mga may-ari ng sasakyan ang nagsuko ng mga luxury cars. Isa din po si Senator Raffy Tulfo na nagbigay sa amin ng tip dyan. Meron na rin po kami mga intelligence information regarding these. As early as now, medyo kinukongratulate ko po ang Bureau of Customs for recovering one of the two Bugatti Chirons last February 9. Pero, Mr. President, bago nakamta ng tagumpay na ito, sandamakmak na kapalpakan muna nangyari at nakapasok itong Bugatti Chiron nito nang walang record sa Customs at narehistro pa sa LTO. Mr. President, I come before this chamber because of the irregularities that have been flagged to me regarding these Bugattis. Una po, nung ito ay tinanong ko noong Nobyembre kung nagbayad ba ng customs duties ang mga ito, agad akong sinagot ng wala sa records ng Bureau of Customs na ito ay nagbayad ng duties and taxes, itong dalawang Bugatti. They confidently told me that they looked at the records from 2019 onwards at wala daw talaga, sa nakita niyo po kanina sa video. They said that before the Senate budget deliberations and they would not say that if they had no basis. Ngayon po, bilang pag-follow up ko sa nangyaring ito, dahil nga may nag-surrender na ng isang Bugatti, akin pong background check ang registration ng dalawang Bugatti sa LTO. Ang blue na Bugatti na may plate number na NIM 5448 ay lumilitaw na nakarehistro sa pangalan ng isang foreigner na si Tu Trang Nguyen. At ang pulang Bugatti na may plate number NIM 5450 ay nakarehistro naman kay Meng Junzu. Sa pag-aaral ng mga dokumentong pinasa nila sa LTO upang ito'y marehistro, may kita na itong dalawang sasakyan ay magkasabay na prinoseso. Pareho itong in-import ng Frebel Import and Export Corporation na ang bill of lading ay may petsang December 24, 2022 at ito'y sabay na narehistro sa LTO noong May 30, 2023. Ngayon, ang tanong ko po, paano ito narehistro sa LTO kung hindi ito nagbayad ng customs duties? Ayon sa sinasabi ng mga nakapanayam natin dito noong Nobyembre. Salungat ito sa mga dokumentong sinumiti sa LTO kung saan may kambal na certificate of payment ang dalawang Bugatti na ito na in-issue ng Bureau of Customs. Noong December 27, 2022, nagbayad ng mahigit kumulang na 24.7 million ng Frebel Import ng customs duties ayon sa record na naisumiti sa LTO. Ang certificate of payment na ito ay pirmado ng customs collector na si Harold Agama at ng examiner na si Rosario De Leon. Sabi ng mga customs officials dito nung budget hearing, walang binayad. Pero ang sabi ng dokumento na pinasa sa LTO, meron. Saan po nangyaring himala, Mr. President? Noong panahon na ito, 2022, ang Customs Commissioner ay walang iba kundi si Yogi Filemon Ruiz. Marami akong nakukuha ang balita na maluwag ang customs sa mga information or importation ng sasakyan noong mga panahon na yon. Sa madalit salita, maluwag as in, maluwag ang smuggling. At sino naman itong si Yasser Abbas, na Director for Imports and Assessment Services ng Bureau of Customs? Sa kanya dumadaan ang pag-approve ng mga pumapasok ng mga sasakyan. Ano ang nangyari dito? Mr. President, sanga-sangang problema po ang nais ko mabigyan diin ngayong araw. Una po, ang smuggling. May kita po natin na may nakagawa ng paraan para mag-import ng mga luxury vehicles nang hindi nagbabayad ng karapatang buwis. Ayon sa kaduda-dudang certificate of payment na sinabit sa LTO, 24.7 million lang ang binayaran ng kada Bugatti owner. Pero kung i-compute ito, mahigit 207 million kada Bugatti ang estimated duties and taxes na dapat sana nakolekta ng gobyerno. Ibig sabihin, naluging gobyerno ng 183 million pesos kada sasakyan, or a total of 366 million pesos ang nalugi. Ito kung tunay. Ito ay kung tunay ang mga dokumentong sinumiti nila sa LTO. Tinawagan po namin ulit ang Customs tungkol sa certificate of payment na ito. Ang sagot po ng Customs kaninang umaga sa amin ay doubtful daw po sila sa legitimacy ng mga dokumento na sinabit sa LTO. Hindi pa po kami kayang idiretso. Pangalawa, Mr. President, may problema po ang LTO sa kanilang registration process. Paano po ito nakalusot? Napakarami na pong pagkakataon na may mga smuggled luxury vehicles na narehistro ang LTO. Siyempre, sasabihin nila,
tinignan nila mga pinasang mga papeles at ito'y wala namang kahinahinala sa kanilang nakikita. Ito na nga ang gusto kong matutukan natin dito. Sana maisaayos na ang modernization program ng Customs para madaling mag-coordinate ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng LTO. Dehado po ang taong bayan dito. We have to implement already the National Single Window Program. Itong Customs, they keep on delaying it sapagkat sila ay kumikita dito. Just this year, we gave them a budget of more than 1 billion pesos for their modernization program. This should be utilized to enhance our ability to collect customs duties efficiently. Napakamakapangyarihan po nitong mga Bugatti owners. May galamay sila sa napakalaming ahensya ng gobyerno. At ayon sa isang article, itong si Trang Tu Nguyen, na isa sa mga may-ari ng Bugatti, ay isang insidente nang na-involve siya na isang Ferrari F8 pumasok sa EDSA bus lane. Ibig sabihin, marami pong exotic cars itong taong ito. Ano ba ang trabaho o negosyo nito sa Pilipinas? Kung legit na ito ay may trabaho o negosyo, nagbabayad ba ito ng buwis? Malamang sa malamang ay hindi. Dahil kung nakalusot ito sa customs na mahigpit ang pagbabantay nga kung tutuusin, mas lalo pa sa BIR. Ilan pa kaya ang katulad ni Nguyen na may pribileyo sa customs, BIR, LTO at immigration? Mr. President, according to our Constitution, tayo po inatasang mag-evolve ng progressive system of taxation. Ibig sabihin, mas mataas ang kita, mas malaking binabayaran na buwis. Pero base sa mga napag-alaman natin ngayon, ang progressive po ay hindi taxation, kundi tax evasion. Mr. President, we need funds to run this government and to provide service to the people that has developed an effective system that would prevent tax evasion and corruption. Maraming salamat po, Mr. President. Una sa lahat, gusto ko pong pasalamatin si Senator Raffy Tulfo. Dahil sa iyo na nailabas itong issue na ito. It was during your expose that meron palang 2 Bugatti Chiron dito sa Pilipinas. At tama po kayo, napakamahal at napakahirap bilhin itong mga sasakyan ito. I think there's only 60 in the world. And yes, we have Mr. President, that has a base value of about $3 million each. Yes, and there's only a few. That's why napakamahal yung resale value, packet ng packet. So, tama po yan. Talo yung gobyerno dito. At gusto natin malaman, Senator Raffy, with your expose, sino ang nagparehistro nito? Anong LTO office ang nagparehistro nito? Saan pong, unang-una, saan po nakapasok itong mga sasakyan na ito? Which port? Meron bang kasalanan dito yung PPA, Marina, aside from the BOC on this particular issue? So, we are one with you. That's why my suggestion to the staff, i-refer na po ito kagad sa Blue Ribbon Committee para sabihin na natin lahat itong mga agencies kagad na to, and then tignan natin anong parusang may bibigay natin sa mga kasabwat dito sa krimen na to. I'm with you 1,000% on this. And I know that's why Senator Bato is listening intently because that is also a law enforcement issue. Smuggling is, imagine kung nakaka-smuggle sila, napaganda sa sasakyan. Ano pang na-smuggle kaya nila before that? Could be drugs. Could be drug paraphernalia and equipment. So, I'm with you there. And also want to find out also the background nitong mga may-ari nito. Sino ba ito? Ang yayaman na nila, ang yayabang pa. Puro mga foreign nationals daw eh. So imagine if foreign nationals can trample on our own local laws. Our national sovereignty is being tested here. We have to put a stop on these shenanigans. Parang lumalabas sa mga agencies na ito, pera-pera lang. Diba? Kung sinong mayaman, maski na foreigner, makakuha na nga ng papeles na makatira dito sa Pilipinas, nagpapasok pa sila ng isang katutak na mga smuggled vehicles na napakamahal at hindi nagbabayad ng tamang buwis. So, congratulations, kudos to you, Senator Tulfo, for that. Kudos to you. Simula po noong nakamit natin ang ating kalayaan, 8 bersyon ng konstitusyon ang umiral sa ating bansa. The 1989 Malolos Constitution, the Philippine Organic Act of 1902, the Jones Law of 1916, the 1935 Constitution, the 1943 Constitution, the 1973 Constitution, the 1986 Freedom Constitution, and our present Constitution, the 1987 Constitution. Sa 8 Philippine Constitution na aking nabanggit, tanging sa 1987 Constitution lamang po natin matagpuan ang People's Initiative bilang pamamaraan para amendahan ang konstitusyon. Isa po ang People's Initiative sa mga probisyon na nagbibigay ng kapangyarihan sa mamamayan
na magpasimuno ng reforma sa pamahalaan. In the words of Justice Panganiban, in his separate opinion, in the case of Miriam Defensor Santiago versus Comelec, and I quote, "Initiative like referendum and recall is a new and treasured feature of the Filipino constitutional system. All three are institutionalized legacies of the world-admired EDSA people power. Like elections and plebiscites, they are hallowed expressions of popular sovereignty. They are sacred democratic rights of our people to be used as their final weapons against political excesses, opportunism, inaction, oppression, and misgovernance, as well as their preserved instruments to exact transparency, accountability, and faithfulness from their chosen leaders." End of quote. I repeat, Mr. President, it is the sacred democratic right of our people to be used as their final weapons against political excesses, opportunism, inaction, oppression, and misgovernance. Ito po ang isa sa purposes ng People's Initiative as envisioned by the framers of the 1987 Constitution. Pinahahalagahan po ng saligang batas ang gampanin ng mamamayan na siguruhin na patuloy na lalamanin ng mga pahina nito ang kanilang mga interes at kapakanan. After all government authority emanates from the people. However, if the people are being misled, deceived, and coerced to sign a piece of document proposing to amend the Constitution for a certain amount of money, then the initiative is invalidated. Worse, its intentions are tarnished. The sacredness of initiative is stained by selfish motives. Ang pinagtataka po natin ngayon, bakit tila ang umiikot na so-called People's Initiative ay isang politician's initiative? Pareho pa rin silang PI, Mr. President. This is an insult and outright affront to the space duly afforded to us by the Constitution. A space intended to accommodate our people's capacity to introduce reforms. Ginoong Pangulo, mga kababayan, mayroon pong tatlong pamamaraan upang baguhin ang mga titik ng ating konstitusyon. Ang dalawa sa tatlong proseso na ito ay nangangailangan ng direktang partisipasyon ng mga halal na mga mambabatas, mga kongresista at tayong mga senador. Nag-iisa po ang pamamaraan na nakareserba para sa taong bayan para amyendahan ang saligang batas. Ito po ang tinatawag natin na People's Initiative. Bakit po kaya hindi gamitin ng mga politician na nagsusulong na Politicians Initiative ang dalawang pamamaraan na nasa konstitusyon kung gusto nilang baguhin ang ating saligang batas? Bakit hindi pa sapat sa ilang mga mamabatas na mapagkalooban ng dalawang pagpipilian para baguhin ang konstitusyon? Kailangan ba na pati ang direktang inilaan para sa ating mga mamamayan ay kukunin at gagamitin ng mga gahamang politiko? Tila, Ginoong Pangulo, sa pagdaan ng mga araw, mas maraming katanungan pa ang nadadagdag kaysa mga kasagutan sa Politicians Initiative. Pero isa po ang nabigyang linaw. Mayroong mga kumikilos upang manlinlang ng ating mamamayan. Mga individual at mga grupo na tila ang tingin lamang sa pamahalaan ay isang negosyo na pwedeng pagkakitaan. Handa silang mamuhunan sa pagbili ng mga pirma o lagda. Napakadali lamang, lalo na kung hindi naman kinabukasan ng bayan ang kanilang turing dito, kundi isang tseke na maaari nilang ipalit sa salapi pagdating ng panahon. Nakalulungkot na ang pinagsamantalahan ay siyang mga kababayan natin mga walang-wala sa buhay. Sila na ang mga nagdarahop at naghihikahos. Silang mga nagugutom at walang hanap buhay. May mga pagkakataon na ilan sa ating mga kababayan na pumirma sa kadudad-dudang People's Initiative ay wala ng ibang makakapitan kundi patalim. Kapalit ng munting halaga ay pagsangla ng kaluluwa. Nakagagalit na silang mga vulnerable ang palaging target ng panlilinlang ng mga politikong may mga pansariling motibo. Nakakapanlumong isipin kung paano sinamantala ang kahirapan sa buhay ng mga mamamayan para lamang sa sariling kapakanan ng mga nasa kapangyarihan. Minsan naisip ko, Mr. President, kung nangyari ito nung bata pa ako,
Malamang kasama ang aking mga magulang sa mga hihikayatin nilang pumirma. At dahil mahirap lang kami, baka nga pumirma sila. Kaya ganun na lamang ang aking galit, Mr. President, sa pananamantalang ito. Pumirma ka na lang, bahala na kung hindi naintindihan, di balik, may 100 pesos ka o kaya 3,000 pesos, may panghapunan na kayo ng pamilya mo. I feel it is my obligation to stand up for the poor because I know what it is like to believe that you do not have a choice. It is my obligation to tell every single one who is listening to me right now, be it inside this hall or on some video being aired, you always have a choice. And the Senate is ready to support you in making a real, informed, dignified choice. Ginoong Pangulo, nais ko pong susugan ang pananawagan ng ating Majority Leader, Senator Joel Villanueva. Hinihikayat po natin ang ating mga kababayan na niluko, pinilit maging yung mga nakatanggap ng panunuhol kapalit ang kanilang pagpirma sa isang dokumento kung saan hindi malinaw sa paglahad kung ano ang reforma na gustong iamyenda sa konstitusyon. Lumantad kayo at huwag matakot. Tulungan niyo po ang iyong Senado na pananagutin ang mga nagsamantalang sa mga kahinaan. Laging bukas ang bulwagan ng Senado at handang pangalagaan ang sinumang nais magsiwalat ng katotohanan at nagmamahal sa ating bayan. May kasabihan po tayo, walang manluloko kung walang magpapaloko. But you know, Mr. President, I think this saying is a case of victim blaming, lalong-lalo na sa sitwasyong ito. Sa kasalukuyang panahon, tingnan natin ito mula sa ibang perspektiba. Patawan ng parusa ang mga naluluko at huwag ipataw ang sisi sa mga inosenteng naloko. If the ill-intentioned have done their part in attempting to distort and destroy the very spirit of initiative, I implore the Senate, let us not allow such distortion to succeed. Let us take the initiative, so to speak, to protect our people from sinister motives. Protect, most especially, the ones who are unable to do it for themselves. The Senate does not and will never infringe on the right of the people to exercise the right guaranteed by the Constitution. Justice Panganiban declares that, and I quote, the right to propose amendments to the Constitution is really a species of the right of free speech and free assembly. And certainly, it would be tyrannical and despotic to stop anyone from speaking freely and persuading others to conform to her beliefs. As the eminent Voltaire once said, I may disagree with what you say, but I will defend to the death your right to say it. After all, freedom is not really for the truth we agree with, but as Justice Holmes wrote, freedom for the truth that we hate. End of quote. I would like to assure our Filipino people that the Senate, as the last bastion of democracy, does and always will support the people's clamor to institute reforms, whether this would be crafting laws or amending the Constitution itself. The Senate exists because of the people, and we will continue to push for the uplifting of the life of every Filipino. In the event that our people would come to truly believe that it is only through their own efforts that they can rewrite the letters of the Constitution to a form and content that they think embodies their ideals, I am sure that the Senate will be the first to support. However, the Senate will also be the first to condemn if the right to people's initiative is being bastardized by enterprising politicians. The Senate will not allow and will therefore condemn any form of threat, coercion, or bribery that compromises the future of our country and our people. I call on the persons behind this deceptive and fraudulent people's initiative to make amends, not to our Constitution, but to the people, our people, whom you have maliciously enticed to unknowingly sell their future. Maraming salamat, Mr. President. Maraming salamat, Senator Bato de la Rosa. Mabuhay ka. Very passionate speech. Mr. President, may I be allowed to just make or pose some clarificatory questions, Mr. President? If the gentleman from Davao and Bohol would yield to some clarificatory questions, Mr. President, from this representation.
Yes, if he so wishes. Yes, Mr. President. Thank you, Mr. President. At the onset, Mr. President, let me state for the record my sincerest gratitude and sa Tagalog, Mr. President, yung pagsaludo sa isang senador na re-electionist ito, Mr. President. Hindi marunong matakot na gawin ang tama. Hindi marunong matakot na ipaglaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Let me just put that on record, Mr. President. I salute, whether you agree with him or not, you salute, Mr. President, the character of this gentleman who is here today in this August chamber to deliver such a compelling and passionate privilege speech, Mr. President. Mr. President, ang unang katanungan ko sa ating kasama dito sa bulwagang ito, pinanggit niyo po, Ginoong Pangulo, yung third mode of changing the Constitution, which is People's Initiative, Mr. President. Pwede ho bang malaman natin, Ginoong Pangulo, na pag People's Initiative, kailangan po ba non-partisan? Kailangan po ba hindi ginagamit ang anumang makinarya ng pamahalaan ng gobyerno? Ginagamit ang programa ng iba't ibang departamento para lamang makakalap ng pirma? Ito po ba ay natural? Sapagkat marami ho sa ating mga kababayan, Ginoong Pangulo, ang nagtatanong, ito ba ay natural na nangyayari? Hindi ho bulag ang mga Pilipino, Ginoong Pangulo. Nakita natin sa telebisyon, narinig natin sa mga radyo, na-monitor natin sa social media. Isang kababayan natin, kaya ho ako'y bilib na bilib sa ating kasamahan dito sapagkat inilagay niya yung kanyang sarili doon sa mga taong binanggit niya na parang nagkakapit patalim na lamang, Ginoong Pangulo, sapagkat tama po ba natatanggap ka ng ayuda mula sa pamahalaan, programa ng pamahalaan, pero kailangan mong pumirma sa isang dokumentong hindi mo naiintindihan? Ito po ba'y natural? Ito po ba ay People's Initiative, Mr. President, Ginoong Pangulo? Well, Mr. President, Majority Leader, as I've said, sa nakikita natin na nangyayari ngayon, tila lumalabas na hindi naman talaga ito kagustuhan ng taong bayan. So this is not a people's initiative. This is politicians' initiative. Kung sino yung mga politiko na nasa likuran na nagpapatakbo nitong people's initiative kuno. So, very clear, Mr. President. At yung pangalawang sinabi mo, Mr. President, na natural ba na gamitin yung pondo ng bayan katulad ng AX, pondo ng gobyerno to entice these people to vote or to sign, to get their signature? Ay, yun po, Mr. President, ay lantarang vote buying kung tutuusin. Vote buying po talaga yan. These people are enticed to give their signature in exchange of the money that is being offered to them through the government programs and services like AX, TUPAD, and what other programs that we have, Mr. President. Ginoong Pangulo, ako ho ay humahanga sa ating kasama dito sa Senado sapagkat alam ko ho, siya ho ay taga Davao, taga Bohol, ngunit malalalim yung Tagalog na ginamit, Filipino na ginamit ng ating kasama dito sa Senado. Natatandaan ko ho, yung binanggit niyang isang salita, naghihikahos, nagdarahop. Ginoong Pangulo, ako po, habang nakikinig ako sa ating kasamahan dito sa Senado, hindi ko mapigil kung hindi mapukaw yung silakbo ng aking dugo sapagkat binabanggit ng ating kasamahan yung pananamantala. Gaano ho ba kabigat yung ginagawang pananamantala na ating nararanasan sa ngayon, Ginoong Pangulo, na isang Pilipino, idadanggel mo yung salapi mula sa DSWD, yung pangako na ikaw ay pipirma kapalit ang ayuda ng pamahalaan, yung pangako na pipirma ka lang, makakasama ka na sa mabibigyan ng biyaya ng mga politiko, kapalit ang iyong pirma. Ito ba yung insulto, Mr. President? Ito ba yung insulto sa iyo, Mr. President? Ito ba yung insulto sa ating institusyon sapagkat ang bawat isa na nagluklok sa atin bilang senador ng Republika ng Pilipinas, nung tayo po ay binoto bilang kinatawan nila as national leaders, Mr. President. Not as district representatives, not as party list representatives, but national leaders.
Is this an insult, Mr. President? Is this disenfranchisement, Mr. President? Disenfranchisement of the very sacred right of every Filipino, the right to suffrage, Mr. President. May we know the thoughts of the gentleman from Davao, Mr. President? Well, Mr. President, sa simula pa lang, talagang nakikita na natin na yung layunin nito ay iba, Mr. President. Because nobody dares to admit that they are the ones behind this so-called People's Initiative. Walang umaangkin. Pero sa Bisaya to, Mr. President, ako'y natingala. Ako'y nagtataka. Bakit merong lumabas na timeline na nakaprogram na doon kung anong mga courses of action, anong mangyayari in the next coming days. Pero hanggang ngayon na ayaw nilang aminin na sino talaga ang nasa likuran nito. Very clear po, Mr. President. Ako po ay may nakausap na congressman. Hindi ko lang sabihin. Sinabi niya talagang instruction yan sa aming liderato ng Kongreso. Sa mababang kapulungan. Ang instruction pa nga sa kanila is not only to get 3% of the number of registered voters in their respective congressional district, but to get at least 20%. That is according to my friend Congressman, Mr. President. So, kung yan ang ginagamit yung ating pundo ng gobyerno para makakalap ng perma, hindi lang yan insulto, Mr. President, para sa akin. Kung meron pang word na mas mabigat pa sa insulto, kaya nga, minsan, maiisip ko, Mr. President, tila ba yung sinasabi natin na interparliamentary courtesy ay parang napapalitan na ng interparliamentary treachery, Mr. President. Sa ginawa nilang yan sa atin, kung saan gusto nilang kapunin, gusto nilang tanggalan ng power ang Senado para magbigay boses sa lahat ng Pilipino. We are not only elected by a single congressional district, we are elected by the whole of the Filipino people. Gusto nilang tanggalan ng boses ang Senado by the mere subject of their People's Initiative, which is voting jointly, Mr. President. Hindi lang ito insulto, Mr. President, kung isang pang-iisa, isang panlalamang, at isang, I don't know kung ano pang Tagalog na pwede kong sabihin dito. Kung Bisaya lang, Mr. President, mas marami pa akong masasabi. Pero wag na lang, hindi maintindihan ng lahat ng Pilipino yung aking sasabihin. Mr. President, Ginoong Pangulo, as I speak before you today, Mr. President, I am hearing and seeing some news reports from leaders of the other chamber quoting this representation's name, Mr. President, na may ebidensya daw po ba, Mr. President? Ginoong Pangulo, gusto kong banggitin sa bulwagang ito, kahapon nag-launch tayo sa social media lamang, Mr. President, para sa mga lalaki at babaeng nabudol, nasamantala, at na-realize nila na sila'y niloko at ginoyo ng pekeng initiative na ito, PI din, Mr. President. After 24 hours, Mr. President, libu-libong complaints, picture ng text messages, picture ng mga aktibidades, Mr. President, ang ating nakalap. 90%, Ginoong Pangulo, 90% ng mga nagre-reklamo, sinasabi ang pangalan ng kongresista, pangalan ng mga staff ng kongresista, pangalan ng mga chiefs of staff ng kongresista. Mr. President, nagkataon lang ho ba ito? Nagkataon lang ho ba ito, Mr. President? Ang tanong ko. Sa tingin niyo po, Ginoong Pangulo, kayo po na nagsabi na meron din po kayong nakausap na ilang kongresista, meron din po ako. Alam niyo, Ginoong Pangulo, napakasakit po para sa akin magsalita ng ganito dahil galing po tayo sa House of Representatives. Kayo, Ginoong Pangulo, Senator Risa, Senator Sani, Senator JB, Senator Win, Senator Mark, lahat po tayo galing ng House of Representatives. Ako po, Ginoong Pangulo, wala akong Joel Villanueva kung walang House of Representatives. Lahat po ng natutunan ko, paano ako makakapag-contribute for nation building, natutunan ko sa House of Representatives. Kaya masakit po sa akin, Ginoong Pangulo, ang makita 90% ng reklamo, House of Representatives. Nagtataon mo ba ito, Ginoong Pangulo? Pagsasalita na po ako, yung alam ko ho, personal, hindi lang yung sinumbong sa akin na sinasabi kong 90%. Sa aking lalawigan, ito yung pinakamasakit. Lalawigang tinubuan ko, Mr. President.
20 taon mahigit ang hinintay bago nagkaroon ng representante ang dakilang lalawigan ng Bulacan dito sa bulwagang ito. Tapos may ganito, Mr. President. Nakausap ko yung mga konsehal, nakausap ko yung mga kapitan, nakausap ko pati TODA, Mr. President, na ginamit ng mga kongresista doon. Doon nga po sa Hagunoy, pinapirma sila. Sa Hagunoy, Bulacan, hindi alam kung ano yung pinipirmahan. Meron pang iba, sabi, online game lang. Nanalo ka 300 pesos, i-Gcash sa'yo. Bigay mo lang yung telepono mo. Nandito po. At hindi kagaya noong mga nagpalabas ng TV ad at nagpupush ng peking inisyatibo na ito, hindi nila mapinpoint kung sino sila. Handa po ako ibigay ito. Handa akong sabihin kung sino itong mga ito. Ipakita itong mga ebidensya na ito, Mr. President. I'm just wondering, Mr. President, bakit ganito? Nakita ko po si Senator Cynthia Villar, galing din po sa House of Representatives. Bakit ganito, Ginoong Pangulo? Hindi ho ba pagpapalit ng kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas, pag pinapalitan po ang kalye, pangalan ng kalye. Ginoong Pangulo, matanong ko po ang ating distinguished colleague, pag pinapalitan po ba ang kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas, pagkatapos po bang maipasa sa House of Representatives, batas na po ito, palitan na ang kalye? Hindi pa, Ginoong Pangulo. May Senado pa. Dadaan pa yan sa Senado. Pagkatapos may BICAM. Mr. President, hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Na for almost 40 years hindi ginagalaw. Na for almost 40 years. Hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan to. Now you see with your own eyes on television. Now you hear the complaints of the people. And I will use and borrow the words of Senator Bato de la Rosa. Yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin para lamang ma-extend ang termino natin, para lamang ma-abolish ang Senado. Mr. President, kung gusto ng taong bayang i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan, dalhin man ang ating bayan sa kangkungan, dalhin man ang ating bayan sa impyerno, kung yan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. Re-respetuhin natin. Pero Mr. President, Ginoong Pangulo, kung ayuda ng gobyerno, ipagkakait mo. Kung hindi ka pipirma, Hindi ka makatanggap. hindi ka makakatanggap. At ano ito? Katang-isip ni Senator Bato de la Rosa? Katang-isip ni Joel Villanueva? Bakit hindi natin tanungin ang bayan? Bakit hindi natin tanungin si Juan de la Cruz? Ito ba ay People's Initiative? Mr. President, I can go on and on, but I just wanted to also ask our dear colleague, where do we go from here, Mr. President? How do you want this privilege speech, Mr. President? Pagkatapos nating i-refer, and I suppose, if I may, mamaya ay i-refer ito dun sa committee ni Senator Amy Marcos ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Ano yung pwede nating magawa dito, Mr. President? Ngayon na pagkatapos ng meeting ng ating pinuno ng Senado at ng pinuno ng Kamara de Representantes, na tayo po'y nagsunog ng kilay para ayusin at siguruhin yung mga gusto kuno ng ating mga kausap, na marami din naman sa atin pabor doon sa economic provisions. Kaya nga po natin pinasa yung Public Services Act. 5 sektor lang yung hindi natin pinagalaw na magkaroon ng 100% ownership, Mr. President. Ngayon, Mr. President, where do we go from here? Kailangan pa ba nating ispilingin yan, Mr. President? Kailangan pa bang i-memorize yan kung seryoso yung ating mga kausap, Mr. President? Sa pagpapasa nitong joint resolution na ito? That's my question, Mr. President. Well, Mr. President, if I may add, kanina, nag-start yung aking investigation on the alleged scam ng ayuda scam na nangyayari sa Davao del Norte. At kami doon, lahat na nandun na senador, ay akala namin yun ang pinaka-the worst na nangyari. Yung 10,000 na ayuda na binigay, ay binawi yung 9,000 at 1,000 lang ang binigay sa ating mga kababayan na itong pumirma. So,
Out of 10,000, 9,000 binulsa ng mga nag-recruit sa kanila at ang 1,000 ay binigay sa kanila. Akala ko, the worst na yun na pangyayari. Pero if I am going to borrow the words of our majority leader, hindi lang 9,000 ang katumbas ng ginagawa ngayon ng People's Initiative, kundi kaluluwa ng ating bayan ang kapalit ng perma ng ating mga kababayan. So dapat ang Senado ay hindi matutulog. I implore all our colleagues, huwag nating hayaan ito. Magtutulungan tayo dito. Hindi natin papayagan na masisira itong ating bansa dahil lang sa kagustuhan ng ilang mga politiko na gustong mag-perpetuate in power, Mr. President. Thank you. With the permission of the majority floor leader. President. Yung kaninang binanggit mo, Senator Bato, ang 10,000, kinupit ang 9,000, kinuha. O kinupit o ninakaw, binawi yung 9,000 at naiwan yung 1,000. Yes, at Mr. para yan pumirma sa People's Initiative. Hindi yun, Mr. President. Iba yun. Iba yun. Iba. Kasi dalawang krimen, kung yan ang nangyari, dalawang krimen ang nangyari doon. So, ang sinasabi mo, ito ay ayuda lamang. Ayuda lamang. Ang comparison lang na pinapakita ko is that yung katumbas ng perma nila ay 9,000 na napunta sa korupsyon. Pero itong ginagawang People's Initiative, ang katumbas ng kanilang perma ay kinabukasan ng ating bayan. That is immeasurable. Ang value po niyan ay hindi po ma-quantify, Mr. President. So, napakahirap po i-reconcile ito mga latest na pangyayari sa ating bansa. Ginoong Pangulo. Thank you. Mr. President, may I also ask the gentleman from Davao and Bohol, where do we go from here, Mr. President? May mga COMELEC officials na po sa ilang parte ng ating bansa, whether district or regional, na tumatanggap nitong mga peking firma na pinagsamantalahan, firma na nagoyo yung pumirma, Mr. President. Where do we go from here, Mr. President? Ano bang accountability, Ginoong Pangulo, ng ating mga opisyales ng COMELEC para tignan ito? Kasi meron po isang nagsasabi sa isang artikulo na ang tanging mandato lamang ng COMELEC ay tumanggap ng pirma. Hindi na po nila iniimbestigahan ito. Meron naman nagsasabing pwedeng mag-imbestiga. Ngunit sa aking pagkakaalam, Mr. President, matagal-tagal na rin po tayo dito sa mundo ng lehislatura, Mr. President. As I mentioned, I was a term member of the House and this is my second term here in the Senate. Hindi naman po ganun talaga makapag-imbestiga ang COMELEC sa mga ganitong gawain, Mr. President. So, what can we do, Mr. President? I think, Mr. President, right now, we cannot stop COMELEC from accepting all the signatures being submitted to them because it is their duty to receive all those signatures. But doon na lang natin sila sisingilin, Mr. President, sa kanilang function sa pag-verify. Yung verification nila, dapat ito ay gagawin nila ng totoo at may halong konsensya, Mr. President. Sana may konsensya sila sa kanilang gagawing verification later on, Mr. President. Perhaps, Mr. President, I would encourage my distinguished colleague, Senator Bato, to look into this specific law, if there is any, Mr. President, to not just ministerially accept all these signatures despite the fact that they are very much aware of what is happening. In fact, Mr. President, just today, I made an announcement that because just like our dear colleague, hindi ko masikmura ito, Mr. President. Hindi ko masikmura talaga. Ako'y mag-retire na after my term here in the Senate, Mr. President. And hindi ko lang masikmura itong ginagawang paglapastangan sa payak na karapatan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa pagpapalit ng ating konstitusyon. If there's one word to describe what's happening right now, Mr. President, nakakasalukasok. Nakakasalukasok itong ginagawang ito, Mr. President. Mr. President, this is bigger than us, bigger than you and me, bigger than all of us, bigger than this institution. When you talk about the Constitution of the Republic of the Philippines. Mr. President, perhaps we can do something about it. Kung alam natin na may problema, at gaya ng nabanggit ko, Mr. President, ako mismo ay willing na spearhead yung pong pagbawi ng pirma ng ating mga kababayan. Kaya sa mga nanonood po sa atin, live streaming sa Facebook o kung saan man, inaanyayahan ko po kayo, gaya ng binanggit kanina ni Senator Bato, magsumbong po kayo. Aalalayan po namin kayo. All you need to do is magkaroon ho kayo ng affidavit. Gagawa ho namin kayo ng form.
punta lang ho kayo sa inyong lokal na COMELEC office sa inyong lugar at sabihin ang nangyari at binabawi ninyo ang inyong pirma. Kasi ho ako, sa aking experience, Mr. President, doon ho sa aming lalawigan, lalo na sa aming distrito, nakakalungkot po yung nangyari sa aming distrito. Wala ho akong nakausap ni isa. Ako'y gagalangin ko ho, Mr. President, Senator Bato de la Rosa, gagalangin ko po yung aking kababayan na magsabi sa akin, gusto ko itong pagpapalit ng ating konstitusyon, gusto kong revisahin, gusto kong tignan. Gusto kong i-review. Gusto kong magkaroon ng unicameral form of government. Gusto kong buwagin ng Senado. Gagalangin ko po eh. Actually, gagalangin ko po. Wala ho akong problema doon. Pero sa aming distrito, wala pa ho akong nakausap ni isa na naiintindihan yung kanyang pinirmahan. Ni isa na nagsabing pinapirma siya at in-explain kung ano nga ba itong People's Initiative na voting jointly ang Kamara at Senado. Na ang Speaker o ang Senate President, hindi and Mr. President, Speaker or Senate President may call to convene a Constituent Assembly. Wala ho akong narinig na ganun. Ulitin ko po, Mr. President, gagalangin ko kung yun ay bukal sa loob ng aking kababayan. Sino man po sila, nasaan man po sila. Pero ulitin ko po, sa aming distrito, wala pa ho akong nakausap. Well, Mr. President, the mere fact na ito'y ginanap nila, ginawa nila while we are on break. Nasa Christmas vacation tayo, nagkakaroon sila ng blitzkrieg attack. Mr. President, how do you qualify that kind of situation? Ha? Naka-break tayo, bigla na lang, lumabas ito ngayon, at wala na. We're caught off guard. Are you saying there's bad faith, Mr. President? Well, I presume there is bad faith. Then, pwede namang sabihin sa atin, prangkahin tayo, na gusto namin ito. Kung meron silang respeto sa atin, pwede naman lang sabihin na gusto namin ito, introduce namin ito, sa ayaw nyo sa gusto, we will go for it. Pero huwag naman yung patalikod, Mr. President, na mabulaga na lang tayo habang tayo nasa vacation. Ganun na lang. What about the result of our caucus, Mr. President? Tayo ay nag-caucus, if you recall, Mr. President, para pag-usapan itong joint resolution na supposed to be ay ating tatalakayin ngayong mga panahon na ito, ngayong araw na ito, Mr. President. What do you think would happen to this, Mr. President, after knowing na parang may bad faith, Mr. President? Well, Mr. President, hanggang ngayon, ako po'y tuliro. Anong gagawin natin? So I leave it up to the leadership of the Senate at pag-usapan po natin yan para magkakaroon tayo ng united stand on this particular issue. I leave it up to I am a good soldier. I will follow our Senate President. Thank you, Mr. President. Diyan po nagwawakas ang aking maikling interpellation sa ating kasama dito sa Senado. Muli, taus-puso akong nagpapasalamat at sumasaludo sa ating kasama sa Senado, Senator Bato de la Rosa, na hindi natatakot panggitin ang katotohanan sapagkat ngayong araw na ito ginugunita natin ang Malolos Congress. At ang nakakatuwa po, Ginoong Pangulo, sa mga delegado ng Malolos Congress, meron po silang isang salita. Matatayuan natin ang paninindigan ng ating mga framers ng Malolos Congress. At gaya ng ating kasamahan dito sa Senado, Senator Bato de la Rosa, nais kong ilagay sa talaan ng bulwagang ito na hindi po tayo papasindak, na hindi po tayo titiklop sa anumang uri ng atake, hindi lamang sa institusyong ito, hindi lamang sa ating mga sarili, kundi atake sa karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Gusto ko lamang pong sundan ang napakagandang talumpati ni Senator Bato de la Rosa. Ganun din po ang iminungkahi at ibinato ng ating pinunong mayorya patungkol po sa People's Initiative. Bilang ako po ay chairman ng Committee ng Amendments and Revision, nais ko pong ipaalam sa inyo, Ginoong Pangulo, na ako po mismo ay may sarili ding People's Initiative. Iyan po ay aking isinusulong at nais ko pong ipaalam sa lahat na wala pong sa konstitusyon natin, Article 17, napakaliwanag, na meron po talagang tatlong moda. At yan ng Constitutional Assembly, CONCON, at People's Initiative. Ang nais ko lamang pong linawin, mahal na Ginoong Pangulo, na wala pong masama sa People's Initiative.
Wala. Yan po ay kasama sa konstitusyon at yan po ay pinalalakas. Katulad po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, ito po ay esensya ng ating demokrasya. Ang nagkakaroon lamang po ng hindi naaayon sa saligang batas na umiiral sa atin ngayon ng 1987 Constitution, malinaw po doon sa Article 6 din ang legislative body, ang paghihiwalay ng Senado at ng House of Representatives. Ang magkahiwalay na kapangyarihan, lalong-lalo na sa tinatawag nating voting powers. Nagkaroon lamang po tayo ng pagkakataon na maging suliranin yung voting sapagkat doon sa Article 17 hindi malinaw na naisulat. Pero doon sa Article 6 Section 21, kung hindi po ako nagkakamali, in time of war, malinaw po doon na ang Senado at ang House ay meron silang magkasamang pagpupulong at sila ay boboto separately. Napakalinaw po nun. Hindi lang po natin maintindihan kung bakit nagkaroon ng People's Initiative na ipinipilit ang voting jointly. Ang pag-uusapan natin ay saligang batas. Ito po ay talagang kailangan po natin pag-usapan ng mahaba, kasama po ang malaking kapulungan, ang House. Hindi po ito para po sa akin pong ibinigay niyong komite, pinag-aralan ko po ito, ang ating konstitusyon. Ito pong voting jointly ay lumalabag sa artikulo ng legislative body sapagkat meron pong paghihiwalay ng kapangyarihan. At diyan pong kapangyarihan na yung voting, kasama po yan. At malinaw sa ating konstitusyon. Kaya mahal na Ginoong Pangulo, hayaan niyo po akong makapagpasalamat sa bumubuo ng ating Senado at inyo pong ipinaglalaban yung ating kapangyarihan na magkaroon ng voting separately. Sapagkat ito po ang sinasabi ng 1987 Constitution. At ang People's Initiative po ay ang pwede lang po natin gawin lamang ay amendment. Hindi po tayo pwedeng mag-division ng konstitusyon na gagamitin ang People's Initiative. Sapagkat piecemeal lang ang pwede natin gawin. Amendment lang, hindi po revision. Kaya po sana maging malinaw po ito sa ating taong bayan na ang ating pong winawaksi dito ngayon sa ating bulwakan ng Senado ay yung sinasabing pagtatanggal ng kapangyarihan sa Senado. Yun po ay talagang parang isinawalang bahala na natin ang saligang batas. Kailangan po tindigan natin ang saligang batas sapagkat tayo po ay nanumpa sa harap ng saligang batas. At yun lamang po, mahal na Pangulo, maraming salamat po. Mabuhay ang Senado. Maraming salamat, Senator Robin Hood Padilla. Ako'y humahanga din po sa inyo. Alam ko, ang inyong advocacy is to amend the charter to improve the constitution ng ating bansa. At pumirma po kayo dito dahil sa puntong iyon na binanggit mo, na dahil ayaw po makapon ng Senado, ayaw nyo pong walang saysay ang Senado dito sa usaping charter change. Kaya mabuhay po kayo, Senator. Marami po sa amin ay naniniwala din po sa inyo na dapat meron tayong mga kailangan baguhin, pero sa tamang paraan. Sana po makita natin yung dun sa taas. Representative daw po ako ng Buhay Party List, Mr. President. Mr. President, ito po ay katibayan na noong mga panahon na yon, 2016 pa po ito, Mr. President, bago ho ako maluklok bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Pine-persecute na po tayo, pinararatangan, pero tapos na po ang laban. Noon pa po, na-dismiss na po ang ibinasurang lahat ang gawa-gawang reklamo na ito sa atin. Dinismiss na po ito. Pwede ho bang pakita natin yung dinismiss na po? Mr. President, 2019 pa po, dinismiss na po ang kasong ito na ipinaparatang sa atin. Noong 2016 po, Ginoong Pangulo, ayan po yung pag-dismiss, Mr. President, ng reklamo. Hindi nga po nakarating sa korte, Ginoong Pangulo, na-dismiss na po sa probable cause pa lamang. Mr. President, noong 2016, ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at
talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriations. Mr. President, is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Pero dahil po pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Pharmaly case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Saldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan? Only in the Philippines, Mr. President. Mr. President, marami po akong pwedeng sabihin, isa-isahin, pero hindi ko ngayon gustong pag-usapan ang napakarami yung kasong ito. Hindi ko po iisa-isahin. Hindi ko po pe-personalin. Marami pong panahon para sagutin itong mga ito. Pangalawang paratang sa atin, Mr. President. Minamaliit ko daw po, Mr. President. Minamaliit ni Joel Villanueva ang boto ng mga kongresista at party list. Sagot, true or false? False. Mr. President, utang ng buhay kong ito ang pagiging miyembro ng Kamara de Representantes. Paulit-ulit ko pong sinabi sa bulwagang ito, hindi ko mararating ang anumang tagumpay na narating ko sa buhay ko kung hindi po ako naging miyembro ng Kamara de Representantes. Marami po akong namimiss, Mr. President, na miyembro ng Kamara. Mahal na mahal natin si Representative Diggs Dilangalen, si Representative Raul Delmar, si Representative Roy Logoles, Tito Kaloy Padilla. Ang sarap pakinggan, Mr. President. Sa mga party list representative, sila ka Eta Rosales, sila ka Saturo Campo, sila ka Crispin Beltran. Mr. President, naging bahagi sila ng aking buhay. Mamaliitin ko ba ang 3,872 votes na maging kongresista ng Batanes? Bakit ko po mamaliitin? Lagi ko nga pong sinasabi, dapat pakinggan ang bawat representative ng Pilipinas. Doon po sa interpellation namin, nandito po si Senator Bato, madali po niyang ikukumpirma. Ano ba yung pinag-uusapan namin about votes? Ang topic po namin ay disenfranchisement. Ang binanggit po namin ay kung tayo po ay iluluklok ng taong bayan bilang senador, tayo po ay iluluklok ng taong bayan bilang party list representative o bilang district representative, may different roles po tayo. Ang disenfranchisement mangyayari kung bubuwagin ng Senado, kakapunin ng Senado, tinatanggalan natin ang karapatan yung mga nagluklok sa bawat miyembro ng Senado na naririto po ngayon. Mr. President, kailanman hindi natin kayang maliitin
ang bawat miyembro ng Kamara de Representantes. Higit sa lahat, Mr. President, miyembro po ng Kamara at party list ang tatay ko, na mas mahal ko pa kaysa sa buhay ko, Mr. President. And let the records bear that statement of this representation. Paano ko pumamaliitin ng Kamara? Ang tunay na issue, Mr. President, ay ito pong Peking People's Initiative. Dito po tayo mag-focus. Madali ho maghalit para sa akin. Madali po para magsisigaw ho dito dahil kakampi ko maraming senador eh. Madali po yun, Mr. President. Napakadali. Banggitin isa-isa itong kaso na ito. Ilang bilyong dito, ilang bilyon doon. Madali po sabihin, pero hindi po yun ang focus. Ang focus po natin, Mr. President, at hindi tayo dapat maging personal, ay banggitin natin itong bigger issue. This issue which is bigger than myself, which is bigger than you and me, which is bigger than this institution, Mr. President, and this is the soul of our nation, our Constitution, Mr. President. Imagine, Mr. President, true or false, Mr. President? Gusto ba ng taong bayan itong mabahong PI o Peking People's Initiative, Politicians Initiative na ito? Eh yung OCTA po, sabi 1% lang ang naniniwala na may halaga itong Chacha. Noong January 31, ang CBCP nagbigay po ng pahayag na sabi po nila, hindi tayo basta lalagda o papayag sa kahit anong petisyon sa COMELEC. Ayan po ang sinabi ng CBCP. Can we show the CBCP resolution, Your Honors? Ayan po. Noong pong isang linggo, February 11, ang Philippines for Jesus Movement ay naglabas po ng isang manifesto laban sa Peking People's Initiative. Mr. President, maliwanag pa po sa sikat ng araw. Hindi ito ang prioridad ng taong bayan. Lalo na't maraming Pilipino ang nagugutom at nahihirapan. Hindi na po nakakayanan ng ating mga kababayan yung presyo, taas ng presyo ng bigas, sardinas, kape, gatas, instant noodles, maging asin, at iba pa. Nagluluksa pa rin hanggang ngayon ang maraming kababayan natin. Biktima ng baha at landslide doon po sa Davao. Nagsimula na ang El Nino, Mr. President. Anong magagawa nitong Peking PI sa El Nino? May haharapin tayong tagtuyot. May haharapin tagtuyot ang ating mga magsasaka, Mr. President. Mga kababayan natin na hanggang sa buwan ng Mayo haharapin ang El Nino. Bagsak pa rin ang kalidad ng edukasyon. Andyan po ang mga commissioners ng EDCOM sa pamumuno ni Senator Gatchalian. Kulelat pa rin ang mga estudyante natin sa PISA. Mga bagong graduates, below minimum wage. Below minimum wage ang tinatanggap. Mr. President, napakatindi ng traffic, tinitiis ng mga manggagawa natin ang araw-araw na kalbaryo. Mga OFWs natin na di-displace, Mr. President. Mga kababayan po natin na nagtatrabaho katulad ng nangyari sa New Zealand, doon po sa Saudi Arabia. Mr. President, hirap na yung taong bayan. Pero, pabaho at Peking PI pa rin ang gustong asikasuhin ng mga taong nagtutulak nito. At nung mahuli, mayabang lang kayo. Senado, papogi lang kayo. Senado, gawin nyo to, gawin nyo yan. Mr. President, ano ba talagang layunin ng mga taong nagsusulong ng Peking PI? Tanggalin ang Senado sa napakahalaga at napakasagradong proseso ng pag-amyenda o pagrebisa ng ating Constitution. Is this true or false? True, Mr. President, ang sagot. Yan po ang nakalagay sa pinapipirmahan nila. Mr. President, may nanununog ng bahay natin, nahuli natin, may dalang sulo, sinusunog ang ating mga poste ng bahay natin, at nung mahuli natin sila, sa halip na magpakumbaba, sa halip na aminin na sila'y nagkamali, sila pa po ang galit, Mr. President. Sila pa po yung nambubuli. Nung mahuli po natin, ayaw pa rin pong umamin sa kanilang kasalanan. Sa halip po, minumura tayo, tinitira tayo ng below the belt, kesyo pangit tayo, mayabang tayo, etc. Sila pa ang galit at sabi pa sa atin, hoy, pagluto mo pa ako. Hoy, next week, ipasa mo to. Mr. President, hindi ho punching bag ang Senado. Naniniwala akong hindi tayo papayag maging punching bag, Mr. President. Sa mga kababayan po nating nanonood ngayon, sa mga kababayan po nating sumusubaybay, kapag nangyari po ang gusto nilang pagbabago sa konstitusyon, mababaliwala po ang inyong Senado. At mas magiging madali ng magpalit ng konstitusyon kaysa magpalit ng pangalan ng kalye. Ito po ba ang gusto natin dito sa Pilipinas?
Uulitin ko po, gusto nilang buwagin at tanggalin ang boses ng Senado samantalang hindi mabilang ng mga landmark legislations na tinrabaho ng mga miyembro ng Senado. Uunahin ko na po kayo, Senate President, yung Bangsamoro Organic Law, kung wala po kayo, hindi ko kayo nagsulong nito, hindi ko magiging batas ito. Si Senator Loren Legarda, kung hindi pinangunahan itong Clean Air Act, Clean Water Act, Ecological Solid Waste Act, ano mangyayari po kaya? Si Senator JB, kung wala, may Universal Healthcare Act kaya? Si Senator Risa, kung wala, may expanded maternity leave law kaya? Mr. President, si Senator Angara, meron kayang Tatak Pinoy, may regional specialty centers. Si Senator Binay, meron kayang expanded NIPAS Act, Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Si Senator Alan Cayetano, meron kayang Good Manners and the Values Education Act. Meron kayang Bayanihan to Heal as One Act. Meron kayang Bayanihan to Recover as One Act na isinulong ni Senator Alan Cayetano. Si Senator Pia Cayetano, meron kayang Reproductive Health Act, may Cheaper Medicines Act, meron kayang Syntax Reform Law, etc. Si Senator Bato, meron kayang BFP Modernization Act. At just recently, itong PNP Reorganization Act. Si Senator Jinggoy, kung wala, meron kung kaya itong Strengthening Professionalism and Promoting the Continuity of Policies and Modernization Initiatives in the AFP. At higit sa lahat, mamaya itatakil na natin yung pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa. Kung wala si Senator Win, meron kayang Excellence in Teacher Education Act. Kung wala si Senator Bongo, meron kayang mga malasakit center sa Pilipinas. Kung wala si Senator Grace po, meron kayang amendments to the Public Services Act. Kung wala po si Senator Bong Revilla, meron kayang Teaching Supplies Allowance Act. Wala si Senator Tolentino, meron kayang resetting itong mga nangyaring kailangang eleksyon at itong mga paglilitis at pag-iimbestiga ng Senado sa mga anomalya na nangyayari sa ating bayan. Kung wala si Senator Amy Marcos, meron kayang amendments to the Foreign Investments Act. Mr. President, I can go on and on and on, Mr. President. Kung gaano karami ang tinrabaho ng inyong Senado. Hindi para sa personal na interes. Hindi para lumawig ang aming mga termino. Hindi para lumaki ang pondo na aming kailangang hawakan. Mr. President, Ginoong Pangulo, patuloy po akong nagdadasal. Patuloy kong ipinagdadasal ang ating mga kasamahan sa Kamara de Representantes. Lalo na po si Ginoong Zaldico. Mr. President, kung ayaw niya pong maniwala sa akin, i-quote ko na lang po yung sinabi ni Speaker Martin Romualdez. Don't throw stones if you live in a glass house. Yan po ang sinabi ni Speaker. Sana po marinig po ng ating mga kasamahan. Pinapanalangin ko po na bigyan tayo nawa ng Panginoong Diyos ng lakas, talino, maging kakayahan para magpatawad, Ginoong Pangulo. At pagtuunan ng pansin higit sa lahat, ano po ba ang tunay na kailangan ng bayan ngayon? At ipanalo natin ang taong bayan. Sa halip na pagtuunan natin ng pansin kung sinong mas magaling, kung sinong mas magandang lalaki o kung sino man ang mas mayabang. Hindi po ang mabaho at pekeng People's Politicians Initiative ang kailangan ni Juan de la Cruz. Sa tindi po ng kahirapan, sa tindi ng traffic, sa tindi ng gutom, hindi po PI ang kailangan. Ang kailangan po, Mr. President, ni Juan de la Cruz ay pambili ng gamot. Kailangan po niya ng pagkain sa hapagkainan nila. Ang kailangan po niya ay dekalidad na edukasyon. Ang kailangan po niya ay trabaho at magandang kita. Nawa, Ginoong Pangulo, matuldukan na ang mabaho at pekeng People's Initiative. Marami na pong nagawa ang inyong Senado, pero kulang pa. At alam ko po, bilang miyembro ng institusyong ito, na marami pa tayong magagawa para sa bayan. Kaya magtrabaho po tayo. Maraming salamat, Ginoong Pabulo. Mabuhay ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat, Senator Joel Villanueva. Senator Pia Cayetano is recognized, our distinguished colleague from Panteros and Taguig. Thank you, Mr. President. Mr. President, just a short intervention with the permission of our colleague, the Majority Floor Leader. Mr. President, I would just like to share my observations with everyone. Ever since the Senate, ever since it came to our attention, and I think we were not yet in session yet, we had met, we had discussed, and we had all, most of us at least, have expressed alarm. Nagpahayag tayo ng shock, ng kaba, ng takot na
yung umiiral at yung umiiral na ang pagkakalat ng papirma ng PI parang panloloko sa tao. And si Majority Floor Leader Joel Villanueva was one of the most outspoken and vocal. Number one kasi magaling naman talaga ang communication skills ni Senator Joel. So ginagamit niya yung presence niya sa social media at masipag ho siya magpa-interview para ipaliwanag yung issue. Sa akin pong natatandaan, issue-based parate ang mga statements niya. Tinatanong niya na ano bang laman ng PI na pinipirmahan ng mga kababayan natin na kapos na nga sa pera, hindi mapakain ng mga anak nila. Tapos kung talagang gusto nilang pagbabago, okay. Pero ano ba yung pinipirmahan nila na PI na yan? So dahil sa mga ipinakita niya, pati tayong mga internal na discussion natin, kasama mga ibang kasamahan natin dito sa Senado, including Senator Amy, Senator Lauren, marami ho sa atin. Nag-usap-usap tayo, yun nga, wala pa hong session nun, and nakita natin, nakakuha tayo ng mga kopya nung pinapapirmahan na People's Initiative, ni walang nakasulat po doon na probisyon ng batas na, kunyari, tungkol sa pagandahin ng livelihood o pamurahin ang gamot o yung bigas at yung mga magsasaka at mangingisda mabigyan ng suporta. Walang ganun eh. Tungkol ho yun dun sa voting jointly at voting separately. Ang effect po nung pinapapirmahan na voting jointly, mawawalan ng boses ang Senado na since time immemorial, bumoboto separately, pati nga ho para sa isang paggawa ng bagong kalye. So yun lang naman yung mga paliwanag ni Senator Joel. So nagtataka ako na ang response na nakuha niya, hindi lang pambabatikos, kasi kayang-kaya naman ang balat ni Senator Joel. Senator Amy, wag mo munang kausapin si Senator Joel kasi gusto ko naman, hindi kasi meron akong sasabihin tungkol sa balat niya eh. Kaya gusto ko full attention kayong lahat. Ang alam ko kasi yung balat ni Senator Joel, hindi malipis. Nagbabasketball po yun sa ilalim ng araw. Testigo po dyan si Senator Angara. I'm sure kahit kalmut-kalmutin ko yan, hindi malaparo sila na yung balat niyan. Makapal po yung balat niyan, balat kalabaw po yan. Hindi ho yan maarte, hindi po yan maselan. Kung makipagbiruan nga yun dito, last ho yan na mapipikon, hindi ko pa nga ho nakitang pikon yan eh. Pero, pag naman yung nagbigay siya ng pahayag o kaya yun nga, yung mga statement niya sa media kung saan inilalabas lang niya yung kailangan maintindihan ng tao na epekto nung pinipirmahan nila, na may ebidensya na may mga grupong nagpapapirma. Bakit hindi siya sagutin ng maayos tungkol doon? Kung yung mga taong natatamaan, bakit hindi sila magpaliwanag na hindi ganito ho yun, yung pinapapirma namin, ganito. Bakit ang balik, kung ano-anong kasinungalingan na iniimbento para, dungisan ang mabuting pangalan ni Senator Joel Villanueva? Hindi ho nagagawa ng basta-basta yun. Kahit anong pagdudungis na ginawa nyo. Ang taong may takot sa Diyos, yung totoong takot sa Diyos, hindi ho yan kayang madungisan, hindi ho yan. Kumbaga, parang water and oil lang po yan. Paano ko ba sasabihin sa Tagalog yon? O kahit sa English? Tubigat lang is. Tubig at langis. Alam niyo na yon. Tubig at langis. Hindi ho naghahalo yon. So, kung may babatikos na maayos sana, pakinggan din natin. Pero yung basta-basta lang may mga allegations na para lang siraan ang pagkatao ng isang kasamahan natin na buong buhay niya binigay niya sa taong bayan, sa Diyos. Hindi ho tama yun. At tayo din ho dito ay naninindigan. Nagbibigay ng suporta dahil ang kaibigan natin, ang gusto niyang gawin trabaho. Araw-araw po yan, mga kaibigan, mga kababayan. Araw-araw siyang nagme-message sa amin kung ano agenda. Tapos, maraming nagagalit sa kanya kasi, kunyari, gusto ko, una yung sa akin. Gusto din ni Senator Angara, una din yung sa kanya. Gusto din ni Senator Bato, una yung sa kanya. Gusto din ni kami-kami, ito talaga si Joel, inuna yung sa kanya, inuna yung sa kanya. So, si Senator Bato, yan ang pinakahuling uuwi kasi mag-giveaway yan. Mag-giveaway yan sa akin para mauwian ko yung anak ko. Maraming salamat. Siya lahat sumasalo noon, mga kababayan. He is a hardworking, honest senator. And he took time. He took time out of his job. Nagagalit nga siya na kailangan niyang tumayo dito para ipaliwanag yon dahil gusto niya trabaho agad. Gusto niya yung minimum wage bill ng ating Senate President na halos lahat na yata po kami co-sponsor. Yan ang pag-usapan. But we cannot also allow na basta-basta kung nagbabato, nagtatapon, nag-iimbento ng kasinungalingan ang mga ibang tao laban sa isang humble and simple public servant in the person of our brother, Senator Joel Villanueva, Mr. President. You don't have to react. I just wanted to make that statement, Mr. President. Thank you, Mr. President. Let me just
put on the records, Mr. President, my sincerest thanks and appreciation to our dear colleagues. Hindi ko nabanggit dun sa speech yung unang-unang nagtanggol ho sa akin, sila Senator Nancy at si Senator Chis, para sagutin yung mga below the belt na paninira sa atin. Appreciate it, Mr. President. Thank you. Yes. Also for the record, bilang Senate President ng institusyon na ito, I have to give my hats off at saludo po ako sa iyo, sa ating Majority Floor Leader, dahil sa sipag at tiyaga mo na harapin ang lahat ng mga problema ng ating mga kasamahan dito sa institusyon ng ito. Yung institusyon na to. Bilang Majority Floor Leader, nakaranas po ako 3 beses na maging Majority Floor Leader. Napakahirap ng trabaho yan. Balansehin ang iba't ibang interes ng ating mga senador, lalo na sa pagsulat ng mga batas. Kaya I know you're under extreme pressure. But on a personal note, alam na alam ko kayang-kaya mo yan. Napaka galing nitong Majority Floor Leader, nag-aaral, yan ang pinakamaganda, at napaka-honest. Sa totoo lang, napaka-honest. Kaya nga si Bak yan eh. Di ba? Citizens Against Crime and Corruption. Yan ang away niya. That is his advocacy, anti-corruption. Advocacy niya. He's anti-corruption fighter. Kaya nakakatawa ang mga paratang ng isang miyembro ng mababang kapulungan sa ating kasamahan. And I hope that our friends in the House are circumspect. Hindi magandang mga paratang na ganyan. It is not good for interparliamentary courtesy. Tayo dito po ay nagtatrabaho na po. Ang dami na po natin na ipasa at ngayong araw na ito, may ipapasa po tayo para sa masang Pilipino na sa tingin ko ang makakatulong sa pag-angat ng kahirapan, sa kahirapan ng ating mga kababayan. Yan ang dapat tutukan natin. Nabigyan natin ginawa ang ating mga mahihirap nating kababayan through legislation, through legislative work, my dear colleagues. We never as senators overstep our bounds. We do not act like presidents here. We are all legislators. We do not overstep our powers. We do not overstep our bounds and boundaries. We just do our job well. That's why saludo ako sa iyo, Majority Leader Joel Villanueva. Mabuhay po kayo. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Yes, Mr. President. Next, Senator Sonny Angara is seeking the floor. I move that he be recognized. Our distinguished colleague from the province of Aurora and the Republic of the Philippines, Senator Sonny Angara is recognized. Mr. President, I just want to, hindi ko rin papalipasin po yung itong moment na ito. I'd like to second what you said, what Senator Pia said, what our majority leader said, that the focus should be on the issue, the public issue, which is the Peking People's Initiative, Mr. President. And I admire our distinguished majority leader, our dear friend, like a brother to us, always working hard for our interests. In fact, he even singled out our pet advocacies. Ganun ho siya. He took the time out to single out. And he was a very vital part in passing many, if not all, of these measures, and we thank him for that. I know many times he feels underappreciated, but we truly appreciate the work he and his team. I think it's worth mentioning. It's not just one person. To pass a bill into law, it takes effort. All our staff nagpupuyat po yan, and kumbaga, ang namumuno dyan is you, Mr. President, our Senate President Pro Tem, and of course, our Majority Leader, along with the chairpersons of the respective committees, Mr. President. Hindi biro yung proseso ng pagsasabatas ng isang panukala. It's no joke. That's why akala ng iba it's like just checking off a box, di ba? Hindi po ganun yun. Marami pong konsultasyon yun. Kaya natawa ako nung sabi, maglatag na daw tayo ng posisyon. Paano tayo maglalatag ng posisyon? Kakaumpisa lang ng mga hearing. Di ba? Parang pinakita na parang hindi kailangan yung hearing. Kumbaga, seremonya na lang ho siya. No, it's an actual, honest-to-goodness public consultation. Ginawa ba nila yon sa PI? Parang wala akong narinig na public consultation, Mr. President. Di ba? Parang ginawa nila nung nagse-celebrate tayo ng Christmas at New Year. Parang fast break, kumbaga. Di ba? Kung fast break lang, wala nang mas gagaling sa majority leader natin. Tsaka Senator Bongo, magaling din sa fast break. Sa basketball. Sa basketball. Hindi sa pagsasabatas. Sa pagsasabatas, wala dapat fast break dahil parang mababa ang tingin natin sa kababayan natin, Mr. President, kapag finast break natin yung pagsasabatas. At saka hindi pangkaraniwang batas ito, Mr. President. Saligang batas ang pinag-uusapan ito. I paraphrase our distinguished majority leader. It's the soul of our nation. Di ba? Hindi tayo pwede magpasa ng batas sa Kongreso na taliwas sa ating saligang batas. Ganun po kataas, ganun po kadakila ang ating saligang batas. So, it's not something to trifle with. Hindi po biro, hindi po hindi seryosong usapan ito. Parang minamaliit nga natin
yung taong bayan kung minamadali natin ito, Mr. President. At dinadaan natin sa salapi at sa iba-ibang pamamaraan na kumbinsihin po sila. So I'd like to pay tribute to our majority leader for fighting for our institution, but more than that, Mr. President, for fighting for the Filipino people, Mr. President. Saludo po ako sa kanya at sa inyo na nakipaglaban itong nakarang mga linggo, Mr. President. At I also on the issue of interparliamentary courtesy, ang focus talaga yung PI, Mr. President. Kung may natamaan dyan, hindi namin sinasadya yan. And in fact, I think Senator Amy was clear, she respected interparliamentary courtesy by not summoning or inviting the members of the House. She did not even send subpoenas to the chiefs of staff of the congressmen because nga she was conscious about the possible violation of interparliamentary courtesy. Ang nagsabi na nakipag-meeting po sila, hindi mga senador, kundi yung mga testigo na nag-oath na sasabihin nila yung totoo. Kaya muntik na nga makalimutan ng isang resource person, di ba sabi niya, it skipped my mind. Pala nakipag-meeting po siya sa mga liderato ng Kamara de Representante. Kaya po, Mr. President, pag nag-i-invoke tayo ng parliamentary courtesy, alamin muna natin anong ibig sabihin nito. Di ba? Dapat alam natin anong ibig sabihin ng sinasabi natin o ini-invoke natin. So anyway, Mr. President, I did not want to let the moment pass and express support for our dear friend, the Majority Leader, Mr. President. Maraming salamat, Senator Angara. Mr. President, likewise, before I move to refer the privilege speech of our Majority Leader, of course, as his Deputy Majority Leader, I'd like to, I'm a witness on how hard our Majority Leader works. Mr. President, we are the first and the last to leave the floor. Even during the budget season, we are here from 9 a.m. sometimes to the wee hours in the morning. Kami-kami lang nandito, Mr. President. Ilan po lang tayo. Unlike the other house, there are a lot. Pero dito, ilan lang po tayo. And even, I would say that I'm very proud to be part of this leadership, to be a Deputy Majority Leader. No, none better than our Majority Leader. And even during our light moments, Mr. President, we are talking about how we can do something to improve the lives of our people. Yan po ang hindi alam na ating mga kababayan. Hindi tayo nagtatanong kung ano magandang relo, ano magandang kotse, ano ang uso. Mr. President, even during our light moments, pinag-uusapan natin anong pwede natin gawin. Paano natin matutulungan ang ating Defense Department pagdating sa West Philippine Sea, how we can improve agriculture. Kung ano-ano pinag-uusapan natin, siguro yan ang hindi alam ng ating makabayan na kahit po. Pati paano natin ibaba yung sobrang grabing talamak na korupsyon sa ating bansa. Opo. Oh, that's why, Mr. President, I'm proud to serve under your leadership, our Senate President, Mig Subiri, Majority Floor Leader, Joel Villanueva. I'm proud of this institution. Pero kailanman, Mr. President, I will not also look down on our counterparts because we all came from there. We know how it functions. We are also concerned for our districts. Magkaibang functions natin eh. But I will always cherish the years that I spent in the House of Representatives. Kailanman hindi naman natin sila inaaway, Mr. President. So with that, Mr. President, again, to our Majority Leader. There's still two other members. Yes, who just Senator Cayetano. Senator Pia Cayetano. I just, Mr. President, with the indulgence of the Deputy Majority Floor Leader, meron ba siyang gustong ipahiwatig na may ibang grupo na imbis na trabaho ang pinag-uusapan, puro ibang bagay? You don't have to answer. Wala naman po, kasi parang isang ano lang naman, parang isang grupo, isang barkada on light moments, pinag-uusapan natin kung ano yung mga bagay-bagay, pero I'm proud, kahit nasa lounge tayo, di ba? Dapat light moments pero pinag-uusapan pa rin natin yung ating trabaho. And even yesterday, doon po sa farm ni Senator Villanueva, pinag-uusapan pa rin natin kung ano ang ating pwedeng gawin. And again, Mr. President, hindi naman dahil but I am very proud to have made this comeback in the Senate and serve under your leadership. And my Majority Leader, ako'y proud na proud bilang kanyang deputy. That's why I don't complain. Kahit na ako'y first in, last out dito sa Senado, I will always be here because I'm proud of what we are doing here in the Senate. And also, I want to take note that without you, wala tayong Department of Housing, Senator JV, ha? And also for Senator Joel, yung ating napakaraming batas on higher education, training, DMW, yung Department of Migrant Workers is your baby, and many others that was adopted, by the way, by the House. Talagang trabaho para sa bayan, yung doktor para sa bayan, and also the work from home na bill natin na ginawa mong batas. So we'd like to recognize a distinguished colleague from Bohol and from Davao region, no other than Senator Bato de la Rosa, another fighter. Your honors. Thank you, Mr. President. Mr. President, I don't want to violate my self-declared ceasefire per your advice.
But hindi ko palalampasin itong pagkakataon na ito. Hindi para tirahin yung ating mga kasamahan sa kabilang kapulungan, kundi para magbigay ng suporta sa ating very passionate, very honest at ewan ko bakit siya ang paboritong tirahin personally ng mga kasamahan natin sa kabilang kapulungan. I would like to express my interest to be identified with the privileged speech delivered by our majority leader. Sabi ko nga sa kanya, Mr. President, kung ako man ay tutungtong sa boxing ring or sa wrestling ring at ako'y lalaban ng tag team, yung tag team na wrestling, Mr. President, wala ko ibang pipili talaga na ka-tag team ko, si Majority Leader Senator Joel Villanueva. Yan. Dahil sa kanya prinsipyo, Mr. President, dahil sa aking paniniwala na siya ay talagang tao na malinis, siya ay tao na honest, siya ay tao na nagsasalita ng totoo at walang tinatago. Kung gusto niya ipaglaban yung institusyon, gusto niya ipaglaban ang konstitusyon, ipaglaban niya yung mga tao na naiisahan, ay talagang very passionate siya na ipaglaban, Mr. President. Kaya sana po, unsolicited advice to those who want to attack Senator Joel Villanueva, please attack him on the issues that we are tackling. Do not attack him personally. Because kung personal na atakan ito, you will be attacking the 23 senators are solidly behind Senator Joel Villanueva. So if you attack Senator Joel Villanueva, you are attacking the whole 24 senators, Mr. President. That's how we do it here in the Senate. And I would like to follow up on the statement of Senator Angara na dito po sa Senado, wala pong pass-breakan dito, Mr. President. Wala pong blind pass dito, Mr. President. Kung sa mag-schedule, walang dunk dito, Mr. President. Puro deliberate ang trabaho dito. Dinidribble ng mabuti ang bola, pinapasa ng mabuti, hinahanapan ng magandang pwesto kung sinong pwedeng mag-jump shot, Mr. President. Wala pong dunk dito. Kaya huwag sana tayo madaliin ang ating mga kasamahan sa pag-amend ng ating konstitusyon dahil sabi nga ni Senator Angara, we are not amending just a simple law, Mr. President. We are amending the very heart and soul of the nation, which is the Constitution. So sana pagbigyan naman nila tayo. Mabuti sana kung hindi tayo gumagalaw. Lunes na Lunes, first hour in the morning, si Senator Angara nag-hearing na sa kanyang subcommittee on constitutional amendments. Kaya huwag naman sana tayo, para naman tayong, I don't know how to describe the situation, Mr. President, but we are working, we are deliberating on it, pinag-usapan, pinagdebatihan, hindi po pass-break ang trabaho namin dito. Kaya po, we are not after of quantity, we are after of quality, Mr. President. Hindi po ito payabangan kung ilang batas ang napapasa ninyo. Pinapasa ninyo kung wala yung magkasamahan o ano ba, magpapalusot tayo. Hindi natin ginagawa yan dito. Nirespeto natin ang isa't isa sa 24 na senador. Kung siya may oposisyon sa batas na pinapanday natin, pinapakinggan natin siya. At nirespeto natin yung kanyang punto. Kaya po, sabihin man yung mabagal, pero maganda ang kinalabasan dahil nga pinag-usapan ng gusto ang mga batas dito. Lalong-lalo na sa pag-aminda ng ating konstitusyon. Kaya, Mr. President, I just would like to assure our majority leader, wherever you go, I am with you, and I will support you, and I will fight for you till death. Thank you, Mr. President. Maraming salamat, Senator Bato de la Rosa, the true fighter of the Senate. Maganda kung kasanggamos si Senator Bato de la Rosa. Yes, Mr. President. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam.